Narito ang isang nakakatakot na kwento tungkol sa isang tik-tik na aswang. Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Capiz, may isang pamilya na masayang naninirahan sa kanilang kubo. Si Aling Aisang, ang ilaw ng tahanan, ay nagdadalang tao sa kanilang ikatlong anak. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong pamilya, nakarinig sila ng kakaibang tunog sa labas. Tik-tik, tik-tik. Paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Kinabahan si Aling Aisang. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tunog na iyon. Aswang. At hindi lang basta aswang, kundi ang uri ng aswang na naghahanap ng biktima, ang tik-tik. Huwag kayong maingay, bulong ni Aling Aisang sa kanyang asawa at mga anak. Magtago kayo. Dahan-dahan silang nagtago sa ilalim ng kanilang mga higaan, habang ang tunog ng tik-tik ay papalapit ng papalapit. Nanginginig sa takot si Aling Aisang, lalo na dahil sa kanyang kalagayan. Alam niya na ang mga buntis ay madalas na target ng mga aswang. Biglang tumigil ang tunog sa tapat mismo ng kanilang bintana. Naramdaman ni Aling Aisang ang malamig na presensya sa labas. Maya-maya pa, may kumatok sa kanilang pinto. Tao po, tao po. Isang garalgal na boses ang narinig mula sa labas. Hindi sumagot ang pamilya. Alam nila na hindi tao ang kumakatok. Sinubukan ng nilalang na sirain ang kanilang pinto, ngunit matibay ito. Ilang sandali pa, narinig nila ang nilalang na umaakyat sa kanilang bubong. Nagsimulang magtanggal ng mga tiles ang aswang. Sa desperasyon, naalala ni Aling Aisang ang payo ng kanyang lola. Kumuha siya ng bawang, asin, at isang rosaryo. Ipinahid niya ang bawang sa kanyang tiyan at nagdasal ng time. Nang biglang bumagsak ang aswang mula sa bubong, sinalubong ito ni Aling Aisang ng rosaryo at asin. Napaatras ang aswang at nagalit. Sinubukan itong sugurin si Aling Aisang, ngunit bawat subok nito ay nauuwi sa wala dahil sa proteksyon ng rosaryo at asin. Sa huli, napagtanto ng aswang na hindi nito makukuha ang gusto nito. Sa galit, nagpakawala ito ng isang malakas na sigaw at lumipad papalayo. Kinabukasan, nagpasalamat ang pamilya sa Diyos dahil sa kanilang kaligtasan. Mula noon, lagi na silang naglalagay ng bawang at asin sa kanilang bahay, at hindi na nakalimot magdasal bago matulog. Ang karanasan nila sa tik-tik na aswang ay nagpatibay sa kanilang paniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita, at ang kahalagahan ng pananampalataya at pag-iingat.